Medyo creepy siya guys sa totoo lang, lalo na pag gabi. Example ito guys, so tingnan nyo. Hello guys! Welcome back to my channel. So nandito tayo ngayon sa Tsim Sha Tsui Station dito sa MTR ng Hong Kong. And for today's video, this will just be short. And I've been meaning kasi to share with you yung naging experience ko so far dito sa pinag-i-stayan ko dito sa Hong Kong, ang Chungking Mansions. So marami sa inyo guys for sure naghahanap ng budget accommodation dito sa Hong Kong. And just like me, nung una, sobrang naging hesitant talaga ako na mag-book ng accommodation dito sa Chungking Mansions dahil nga sa mga marami kang mababasa online na mga negative na incident or merong negative history ang Chungking Mansions. But anyway, ang plano ko guys ay mag-quick tour tayo ng Chungking Mansions para you guys know what to expect bago kayo mag-book sa Chungking Mansions. Okay? Ay, so kakagaling lang din natin guys ng tour. And this is actually just a continuation. So uwi muna ako ngayon actually ng hostel and I think it's a perfect time para ma-tour natin bago ako lumabas ulit mamaya. So if ever guys naghahanap din pala kayo ng itinerary, you can also watch my previous vlogs dito sa Hong Kong and you can subscribe to my channel. Dito sa Tsim Sha Tsui guys, ito lang, Exit K. So Exit K is middle road. Dito tayo exit guys para mas malapit tayo sa Chungking Mansions. Okay guys, ito yung inexitan ko. Ay, masak nakarap. Yan yung inexitan ko guys. Saan yun? So yan guys, kakalabas ko lang dyan sa station. Gusto ko rin guys quick discuss sa inyo yung so far, yung mga pros, no? Yung mga magagandang bagay na meron dito sa location ng Chungking Mansion. So, sa kanto ng street guys, kasi itong kahabaan na to ay Nathan Road. Andun yung Chungking Mansions banda guys. Sa dulong-dulo guys, kung makita nyo yan, yan parang, yan, Hong Kong Space Museum yata yan. Tapos, banda doon sa tabi niyan guys, nandun na yung Hong Kong Cultural Center. Yung may magandang mga picture spots. Tapos, konting lakad, nandun na rin yung Avenue of Stars. Tapos, nandun yung pwede ka manood ng, ang tawag doon, Symphony of Lights. Yung mga pinupuntahan basically dito sa Tsim Sha Tsui area. So, ang daming tourist spots guys na napakalapit sa kanya. So, that's one. And then, syempre, ito pa guys, yung kanyang neighborhood. Neighbor talaga. Mga building. Ano to? Business hood. Okay, ayan. Oh, ito pa pala. I forgot another thing. Bus 821. So, for example, galing kayo ng airport. Tapos, sasakay kayo ng bus. Sasakay nyo lang from the airport is bus 821. Alam nyo guys kung saan siya bababa? 50 meters away sa Chungking Mansion. So, convenient, lalo na kung may maleta ka. Kasi pagbaba mo, konting walk, doon ka na sa Chungking Mansions. Alright. Okay, ito na tayo sa Chung. Ay, ito pa pala guys. Ang dami ko namang sinasabi. Train station guys. Ayun ang train station guys. Ayun, meron doon train station. Diyan kayo bababa. Ano yan? Tsim Sha Tsui Station. Tas doon. Ito pa guys, ang maganda sa kanya. Kunyari, nagutom kayo sa gabi. Hindi na ako tatawid ha. Pero, nandito guys yung McDonald's doon. And nandito rin banda guys yung Jollibee. Diba? Pretty much accessibility, food, parang halos lahat nandito na talaga guys. Para siyang nasa sentro ng TST or Tsim Sha Tsui. And ito na sa background natin guys ang Chungking Mansions.
Alright guys, let's go inside. So guys, ang Chungking Mansions daw ay nasa 17 stories. Tapos, meron siyang mix ng residential at mga iba-ibang business establishments. And dito din daw guys, ang merong pinaka-cheap na exchange rate. Yeah, pag nagpunta kayo ng Hong Kong, halos lahat dito nagpapapalit. I mean, marami nagpapapalit. Ayan, pagpasok, ayan na agad guys. Ayan, dikit-dikit sila guys. And ganito, makikita nyo guys, meron silang mga tinatawag na Block B, Block C, Block D, Block E. Sa akin guys, nasa Block A ako ngayon. Papakita ko na lang mamaya kung saan yung elevator. Yeah, pretty much. Di ba 17 stories siya. So maraming mga guest houses dito, tsaka mga hostels. So, since malaki siyang building guys, divided siya sa mga elevators, parang ganon. So halimbawa, sa Block A sa amin, pag sumakay ka doon, makakapunta ka ng floors 1 to 15. Tapos, per floor, may iba-ibang guest house na nagmamay-ari. So sa akin, for example, 15th floor ako, pagpasok ko doon, isang guest house yun guys. Tapos, hiwa-hiwalay kayo ng units, parang ganon. Anyway, yeah, dito sa baba din, pawis na ako. Yan. Ay, sorry. Oh, sorry boss. Yan, tindahan ng mga cellphones, SIM cards, adapter. Yan, meron din ganito guys. Luggage. Example guys ng elevator. Ayan. Mamaya, puntahan natin yan. Okay, quick tour lang tayo dito guys. Okay. Ito mga different kind of foods guys. Sari-sari store. Guys, oh. May cream silk. Head and shoulders. Nakakita pa ako dito guys ng coffee ko eh. Ayan. Guys, oh. Pinoy halo-halo. So, pag nandito kayo and you are such a Filipino, ayaw nyo na ng mga Chinese food or Hong Kong food, meron guys mga Pinoy food. As in, may mga karinderya. Hindi ko pa nga lang na-try. Hindi ko rin sure kung magkakaano. Mga chichirya, nasa $12 siya guys. So, ayon sa nabasa ko, ang mga nationality daw na nandito ay mga Pakistani ba? Yeah, South Asians, Indians, and then, hi! Ayan guys, so mga halal food. Yes, it's all halal. Yeah. But there's also Filipino. Here is Filipino food. Okay, ito. Pala guys eh. Sumagay. Magkano po yan? Welcome to our floor shop, Filipino food. Hindi ba, Kusina ni guys? Saki. Kusina ni Saki. Hindi kayo mawawala. Yes. Kasi ang daming mga Pilipino. Di ba? Nasa magkano to ate, yung ganyan? For chicken biryani, $50. $50. Nasa ganun yung range. Ay, sa mga Pinoy food, ganun din. Set na yun sa Filipino food. Ayan, may drinks na, may water na. Ilang ulam? Isa po? Isa. Ah, Pero okay. yung serving is Malaki, no? Kumpara sa atin. Ate, thank you so much, ha. Tinutur ko lang yung mga ano natin. Thank you, ate. Sabi daw dito daw sa Hong Kong, dito daw ang center ng mga halal foods. So, kung naghanap kayo ng mga halal foods, nandito yon. And syempre yung mga iba-ibang dishes na nandito halo-halo. Pero mostly nakikita ko guys, Pinoy and yun nga yung mga biryani. Yan. Okay, balik na tayo guys. Ito yung aming block, ito yung block A. Yan. So guys, ngayon ay nasa 5 p.m. And so far, ang swerte natin kasi walang pila tong elevator. That's one of the cons pala guys. Pagkagaling ko lagi ng tour, ngayon nga lang ako maaga kasi umuwi. Usually mga 9, 10 yata ako nakaka-uwi. Kung nanonood kayo ng mga, kung napanood yung mga previous vlogs ko, inagabi ako. Lagi guys, parang between 7 p.m. hanggang 10 or 11, pila talaga dito guys. And usually, ang waiting time, depende rin talaga sa baba. So for example, naboboy ka na, lagot ka. Kaya make sure mo empty ka bago ka mag-elevator. Lalo na pag ganong oras ka uuwi. Kasi yung mga nagtutour, usually ganon umuwi, di ba? And look guys. Ang mga elevator guys, may CCTV sa loob. For safety. Tapos ito lang ang space ng elevator nila guys. Tingnan nyo. Di ba ang liit? So ito na tayo guys sa 15th floor.
Yan. Medyo creepy siya guys sa totoo lang, lalo na pag gabi. Example ito guys, so tingnan nyo. Diba? Parang pang horror guys. Parang bigla na lang may lalabas dito guys. Lah. Ayan. Kasi luma na siya guys. Ang Chungking Mansions, parang 1960s pa yung building. And then maraming naging history rin siya guys ng mga violence, crime. So, that is why, nabasa ko lang kanina, na ang building na to, 70% ay may CCTV. Oh, even dito guys, may CCTV. Ayan oh. So yun, somehow, I feel safe. Even the elevator, di ba? Merong CCTV. Okay, dito naman tayo. So yan, pagpasok. Cool. So, andito tayo sa 15th floor guys. May iba-ibang blocks. Ayan. Block A, 7th floor, blah blah blah. Basta yan. So, ayan o. A4. May mailman. Tapos tayo, dito tayo guys. A1. Okay. May mga ceiling fan. Dito guys, most of the time, may mga ganyan. Kaya mabango dito guys kasi lagi talaga sila naglalaban ng mga ganyan. Naka-AC. And, ito na yung tinutulayan ko guys. Park Guest House. Nag-provide sila nito guys. Keycard. So, ang keycard, itatap ko lang. Of course, ano pa ba dapat gawin? And let's enter. Oops, ayaw bumukas. Okay. O, ayan siya guys. Hindi ko lang sure to mga locker kung po pwede. Pero, ayan. Ito ang hallway. Iba-iba kami ng room. So, sa akin nandun. Tapos, meron kami ganito guys. Common na microwave. Then, ito initan ng tubig. Tapos, meron ding ref. Yan. Diba? Kanya-kanya kami guys ng room. And, ito guys, tingnan nyo. Super secured naman pagdating sa CCTV. Alam nyo guys, ang nakakatakot dito. Minsan pag lumalabas ako ng gabi. So, nakikita ko yung sarili ko dito, di ba? Tumitingin ako sa mga yan. Kasi, you'll never know. Okay, let's go. Okay, dito tayo sa room 7. Okay, entering. Okay, here we go. Guys, tignan nyo. Ang aking small, tiny, mini room. Wait lang, sara ko lang. Okay, finally, nakauwi na guys. Ay, ano yun? Maliligo lang din talaga ako actually. And then lalabas na, pupunta tayo ng Mongkok and Sneaker Street. Pero, ito na guys, i-room tour ko na kayo. So, tingnan nyo guys yung bed ko. Napaka neat, no? And, every day, nililinisan nila to guys. Pati yung floor. Mararamdaman mo guys pag malinis kasi wala talaga mga nisnis. So ito, meron tayong mirror, meron tayong electric fan. Oops. Tapos, meron din ditong blower. Maayos yung blower nila guys. Dito naman sa part na to. Meron lang sila guys ganito pa table. So diyan ko na lang nilalagay mga laptop, mga kung ano-ano ko. Tapos may initan ng tubig. Ito pala guys sa Hong Kong ha, ang ginagamit ganito. So, ako ginawa ko noon, bumili ako ng adapter. Yung adapter para dito. And nabili ko siya dito sa baba din kasi nga may mga tinda dyan na ganon ng $10. Tapos, ito may exhaust. Lagi siya naka-on, ewan kong bakit. Kasi walang ventilation, ano. And may AC na napakalamig guys. Tingnan nyo, tinaas ko na siya ng onte. Tinaas ko siyang ganyan. Tapos dito guys, gusto ko sana ipakita sa inyo, pero wala namang view. Ang nasa ilalim yan guys, para siyang yung likuran ng AC, tas mga tubo, ganun. Tas pag binuksan ko siya guys, hindi ka aya-aya yung amoy. So yun, meron ding switch para sa, sa exhaust. Di ba guys, malinis? Promise, malinis talaga ito pinag-i-stayan ko. Di ba guys? Wala kang makita mga dilaw-dilaw. Ayan. Tapos, meron sila nito para hot shower.
Ito yung shower nila guys. Hawakan mo lang. And of course, the mirror. Tapos, shampoo and shower gel. Okay na okay guys, gamitin both. Ganyan lang kaliit yung room. Ay, yung room, yung CR. Pero, it's neat. Napakalinis guys. Pa pala, may sabitan guys. Nasa akin. Ang haba ba ng vlog ko guys? Sobra ba? Okay, yan. Okay. Tapos, ito. Space dito guys. Yan yung aking maleta. Medium size. So, pag binubuksan ko siya, half nakaganon, nakaangat. Half nakaganon. So, okay naman. Okay, so, the moment of truth. So far, again, nung sinabi ko nung una ayoko talaga mag-book din dito. Pero syempre, on a budget ako kasi, and at the same time, mag-isa lang din naman ako. Sabi ko, tutulugan ko lang din naman. Ang pinaka-wini-worry ko dito, of course, yung safety. Kasi sa online talaga, maraming magsasabi talaga na not recommended. I guess, depende talaga yon kung anong klaseng traveler kayo. For example, what I mean, kung group of friends kayo, kasi dito marami talaga guys, Filipino, which is good. Nakakatuwa kasi halos nga lahat na naka-check-in guys, Filipino. So parang feeling ko, pag may naging eksena, syempre mga Pilipino, magtutulong-tulungan, di ba? Tapos, so yun, kung groups kayo, like group of friends, marirecommend ko siya guys, kasi may mga room din naman dito na malalaki. And then, pero for example, family, tapos meron kayong baby, hindi ko siya siguro marirecommend guys. Depende na lang din siguro sa magiging setup nyo, no? Pero, in terms of security naman kasi, so far, naka-4 na gabi na ako dito sa Hong Kong. Wala akong naging issue, guys. Pati pag mga madaling araw, minsan bumababa ako. Pagka, katulad ng isang gabi na wala akong tubig. Wala pala silang free water dito, guys, ha? Sa labas, may nabila na agad ako, guys, ng tubig. Mga 2 a.m. ganun. Ito pa pala. Sorry. Ito pa pala. What's good about this hostel, guys? Meron silang free wifi. What else? Ito nga, guys, pinaka-amazing sa kanila. Room cleaning. Like everyday, guys, bago ang bedsheet ko, mabango, tapos 2 yung tuwalya ko every single day. Tapos yung mga naglilinis din dito, guys, mga Pilipina. Kaya, good job. Thank you sa mga naglilinis ng aking tiny room. Okay. I'm so sorry, guys, kasi sobrang haba. Pero, at least, alam niyo na guys kung i-consider niyo siya or not. Okay, so, nabook ko siya guys ng 5 nights. And ang total kong ito palang room na to guys, hala, di pa tapos. Itong room na to is good for 2. Okay? Double bed siya guys. So that means, pwede 3. Tiyaring. Okay. So, nabook ko siya guys for 6,657 pesos for 5 nights. So, for example, divide ko siya, divided by 5. Ito guys, ang ating daily rate, 1,331. So, for example, 2 kayo, and hindi kayo conjugal, or mag-friends kayo, kanya-kanya kayong bayad guys. Technically, ang babayaran nyo lang ay 665 per night, guys. Tapos nasa Hong Kong ka na. Yun ang pinaka maganda sa kanya, guys. Sobrang mura niya considering Hong Kong standard. Plus, may sarili akong CR. Kasi minsan talaga wala eh. Pag mga ganitong amount, pag naghanap ka online, usually walang sariling CR. So, ito meron, which is perfect. Ano pa ba? So, yun, nabook siya guys sa Agoda. Yun pa pala, baka question din na marami kung may deposit dito. Meron, guys. Para siyang security deposit, pag nag-check-in kayo, magbibigay ka ng $100 sa receptionist, and then isisolid nila guys yun kapag ka uuwi ka na. Anyway guys, maliligo lang ako and lalabas na tayo. Pupunta tayo ng Mongkok and Sneaker Street. Maraming salamat again sa pagsama sa akin. And sana hindi kayo magsawa sa boses ko na napakadaldal din. Ano? Napansin ko lang ha, magmula pagdating dun sa train station hanggang dito. Okay, I'll see you later. Bye-bye.